ginisang upo. Yan ang sahog sa ginisang upo, sardinas. Na-fried ko yung sardinas dun sa kabila kasi malaki yung kawali ko. At ito namang sibuyas, bawang ay pina-fried ko din na lumabas yung kanyang juice at hindi sunog para mas masarap. Etong kamatis ay niluluto ko ng maayos para hanggang sa ano siya, lanta, na hindi siya sunog. At lalabas talaga yung lasa ng mga ingredients natin kapag kaganyang hina yung apoy. Itong sardinas, piniprito ko muna dyan. O yan, pag nag-crispy yan, saka natin ilalagay yung gulay na opo. Ayan. Masarap yan. At nilagyan ko din siya ng isang nor beef para papalasa. Ito na. Natunaw siya. Sinama ko dito sa kamatis. Yan. O, ayan. Okay na yan. Pwede na natin ilagay dahil itong kamatis ay na siya. Naluto na. Lalagay na natin yung upo. Ayan yung upo. Igigisa natin siya. Kapag na prito-prito na siya ng konti ay doon na natin ilalagay yung sabaw para mas malasa din siya. Murang gulay, masarap. Mura lang yan, pero masarap. At healthy. Dahil isda yung sinahog natin, sardinas. Yan. Nagkukulay, na siya, konti. Nag-orange siya, konti. Dahil maganda yung kamatis na ginamit natin, hinog na hinog. Kakailangan na lang nito ng kaunting sabaw. Gusto ko pa kasing fried siya ng konti at mablush yung kulay niya. Kapag transparent na yung natin, gulay, pwede na natin lagyan ng tubig. Kaunti lang. Mas masarap kasi may sabaw-sabaw tayo sa kanin. Sa rice, mamaya. Pwedeng turnuhan natin to ng prito-prito para masarap ang ulam. Ayan, low budget. May gulay ka na. Yung yung opo ay pinili ko yung bata pa para kasama pati buto. Kapag magulang na, matigas na yung buto, itatapon natin yun habang hinihiwa. Pero yung ganito, balat lang ang tatanggalin natin at kasama lahat pati buto dahil super lambot pa yun. Ayan, kunting Ajinomoto. Para pag may sabaw na, masarap. Kunti din na pamintang durog. Ayan na, nilagyan ko na siya ng konting sabaw. Isang puno sa baso. Okay na yan.